Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw kasi meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Tecno device guys. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue guys ng phone device na ito guys ay hindi daw ito nag-charge guys, no. So ito guys yung likod niya guys. So hindi ko lang sure guys kung anong exact model guys ng Tecno na ito guys. So try natin i-charge guys, no. So meron tayo ditong charger guys. Yan. So, kung sabi dito guys ay hindi siya nag-charge guys. Hindi dumadagdag daw guys yung percentage niya guys, no. Yan. So, kung makita nyo guys, meron siyang light indicator pero wala siyang ano guys, no. Lumalabas guys na charging logo guys. Yan, kung makita nyo guys. Yan. So, kung sabi dito guys ay bigla na lang daw ito guys namatay guys yung phone device na ito guys, no. Yan. So, bigla na lang siyang namatay. Hanggang dito lang siya guys, no. Light indicator lang guys yung pinapakita ni guys. Yan. So kahit i-charge natin guys ng magdamagan guys ay hindi siya lumalabas guys yung charging logo niya guys, no. Yan. So kahit matagal pa natin siyang i-charge guys. Yan. So hanggang dyan na lang siya guys. So kapag tanggalin natin guys yung ano niya, so nawala naman guys yung light indicator niya. So kapag isaksak naman natin ulit ay yan. So, light indicator lang guys yung pinapakita niya guys, no. So, ang gagawin natin guys ay meron tayo ditong schematic natin guys, no. So, type C ito siya guys. So, check natin guys sa schematic natin guys, no. So, subukan natin guys yung i-reading guys yung ampere niya. Yan. So, ito guys yung read nito, ito guys yung ampere niya guys, no. So, subukan natin guys. I-reading natin guys yung ampere niya. So, type C pala ito siya guys. So, mag-extension lang tayo guys ng micro natin guys, no. So, ito guys, micro ito guys. So, subukan natin. So, dapat yung read nito guys, mag-reading siya guys, no. Yan. So, kung makita nyo guys, ay meron siyang reading guys, no. Ilapit natin. Yan. So, mababa guys yung reading niya guys, no. So, antayin natin guys kapag mag 1 point something siya guys. So, kapag mag 1 point something ito guys, ibig sabihin guys ay na-drain lang ito guys yung battery nito guys, no. So, antayin natin mag 1.0 something or 1.1 guys, no, 1.2. So, medyo mababa talaga guys yung ganitong ampere na kapag ganito guys yung reading niya guys, no. Yan. So, antayin natin. Ayan. So, nawala siya guys, no. So, nag-0-0 guys yung ampere niya guys. Yan. At yung nakita natin dito guys ay light indicator lang guys, no. So, ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys, no, para ma-check natin guys yung loob guys ng phone device nito guys. Yan. So, 0-0, hindi na talaga siya guys nagkarga. Yan. So, i-check rin natin guys yung nito, charging port nito at yung subboard nito guys, no, para malaman natin guys kung meron siyang voltage guys na 5 volts guys, no, or 4.9 something guys. So, una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nito. Yan. So, ayan siya guys, meron pa siyang SIM card. So, tabi lang natin yan siya. Sunod natin dito guys ay bubuksan natin ito guys. Pwede kayong gumamit dito guys ng pang-opening tools ninyo guys, no. So, sa akin guys, gagamit ako dito guys ng pang-opening tools natin. Nakanil cutter ko lang kasi guys. Kaya gagamit tayo dito guys ng pang-opening tools natin guys, no. Yan. So, papakita ko sa inyo guys. So, simulan natin. So, dandan tayo dito guys, no? Meron kasi siyang fingerprint sensor guys. So, para hindi siya sasama guys sa back cover niya guys, ay i-hold lang natin yan. Yan. So, dandan na natin. Yan. So, ayun siya guys, no? So, nabuksan natin guys. So, ito guys yung loob guys ng Tecno na ito guys. Yan. So, dito guys, ito guys yung sinasabi ko sa inyo guys na fingerprint sensor niya guys, no. Kapag ito guys ay
nahila nyo guys or naputol ito guys, possible guys na ma-disable guys yung fingerprint sensor niya guys, no. So mangyayari guys ay hindi nagagana guys yung fingerprint sensor niya guys. Yan. So dito guys ang gagawin natin, tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys. So ayun siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts na guys ay natanggal natin dito guys dito guys sa motherboard niya, cover guys ng motherboard niya, tsaka dito guys sa board niya guys, no, or dito guys sa charging board niya guys. So ang sunod natin gagawin guys, tanggalin natin muna ito guys yung IPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no. Yan. So tabi lang natin yan. Sunod natin guys ay buksan na natin. So ito guys yung loob niya guys, no. So sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung ito guys yung IPC connector guys ng battery nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So natanggal natin guys. Sunod natin guys ay bubuksan natin guys yung subboard nito guys, no. So dito guys sa subboard niya guys ay titest natin guys yung voltage niya guys, no, kung okay guys yung charging port nito guys. So para matest natin guys, tanggalin natin guys yung IPC connector guys ng charging niya guys, no. Yan. So natanggal natin guys. Sunod natin dito guys, para matest natin guys ay gagamit tayo dito guys ng micro USB natin guys, no. So ang gagawin natin guys ay natin guys, kakargahan natin siya guys, no. So supplyan natin guys ng voltage. Yan. So susupplyan natin guys, tapos susukatin natin guys kung meron siyang voltage guys na pumapasok guys, no. 4.9 something, 4.8 or 5 volts guys, no. So para ma-test natin yan siya guys, gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin guys, no. So DC tayo guys, direct current voltage guys, no. Yan. So para ma-test natin yan siya guys ay dito tayo guys sa terminal niya guys, no. So hanapin lang natin dito guys yung positive niya. Yan. So kung makita niyo guys, no, ito guys yung positive niya guys. Yan, kung makita niyo guys 4.9 guys yung reading niya guys. So ibig sabihin nito guys ay goods guys yung charging board niya guys, no, or yung charging port niya guys, or charging pin niya guys, no. Yan. Kung makita naman kasi niyo guys ay 4.9 guys, no. Yan. So ibig sabihin guys ay okay guys yung ito guys yung charging pin niya guys, no. So wala siyang sira guys. So ang problema lang dito guys ay hindi siya nagcha-charge guys, no, or hindi lumalabas guys yung charging logo niya guys. So ang gagawin natin guys ay tatanggalin natin guys yung battery nito. So dito guys sa niya guys ay okay dito guys na wala siyang sira dito guys sa board niya, or dito guys sa charging pin niya guys. So tanggalin natin guys yung battery nito guys, no. So bago natin tanggalin guys yung battery niya, titest natin guys yung motherboard niya guys, no, kung walang tama guys yung motherboard niya guys, or walang siyang shorted guys, no. So para ma-test natin guys ay mag continuity tayo. Yan. So continuity tayo guys. So dapat guys ay hindi siya guys, no. Dapat hindi siya tutunog guys katulad nito. Yan. So kapag tutunog siya guys, ibig sabihin guys meron siyang shorted guys sa motherboard niya guys, no. So check na natin ngayon guys yung motherboard niya guys. Yan. So kung maano nyo guys, hindi siya tumunog, ibig sabihin guys ay walang shorted guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. Yan. So hindi siya tumunog guys. So dapat tutunogin siya guys kung meron siyang shorted katulad nito guys. Yan. So hindi siya tumunog guys, ibig sabihin guys ay good board guys yung motherboard guys ng phone device nito guys. So ibig sabihin guys wala dito guys sa board, wala rin dito guys sa motherboard guys. Yan. So sunod natin dito guys, ang gagawin natin, tanggalin natin guys ang battery. So dito naman tayo mag-focus guys sa battery niya guys.
So tanggalin natin guys yung battery niya. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys yung battery nito guys. Sunod natin dito guys ay bubuksan natin dito guys yung BMS nito guys, no, or yung battery management system nito guys. So bago natin buksan nito guys yung BMS nito guys ay titest natin guys yung battery nito guys, no. So para matest natin guys yung battery nito guys ay sasi tayo dito guys ng DC guys, no, direct current voltage guys, para matest natin guys yung battery niya. So nakalagay dito guys sa ano niya, yung positive guys ay nasa taas guys, no, at yung negative guys ay nasa baba. Base dito guys sa guide niya guys. So titest natin guys positive sa positive, negative sa negative. So i-reading natin guys yung battery nito guys para ma-confirm natin guys, no. Yan. So kung makita nyo guys 3.6 guys, no, possible guys na nang dito guys yung tama guys ng upon device na ito guys, no. Hindi siya nagkakarga guys or hindi siya nagcha-charge guys, no. So ang reading niya guys ay 3.6 guys. Yan. So dapat guys yung ano nito guys nasa 3.8 or 3.7 guys, no. So medyo mababa talaga guys yung reading guys ng battery nito guys. Yan. So yung rated voltage kasi nito guys ay 3.8 guys, no. Yan. So 3.8 yan siya guys. So ang gagawin natin bubuksan natin guys yung BMS nito guys, no, or yung battery management system nito guys. Yan. So buksan natin yan. So check natin dito guys yung fuse resistor niya guys, no. So wala dito guys yung fuse resistor niya guys. So check natin guys sa kabila. So wala rin dito guys yung fuse resistor niya guys, no. So ibig sabihin guys kapag wala ay nang dito guys sa gitna guys, no. So pag wala kabilaan, kaliwa kanan walang fuse resistor guys, ibig sabihin guys ay nang dito guys sa gitna guys, no. Pero merong ano guys battery guys na walang fuse guys, no, or wala siyang resistor guys. Yan. So kung makita nyo guys ay nakita na natin guys yung fuse resistor na ito guys, no. So kung makita nyo ito guys. Yan. So ang gagawin natin guys ay tatanggalin natin yan. So possible guys na shorted dito guys yung fuse resistor na ito guys, no. So para matanggal natin yan siya guys ay kailangan natin dito guys ng soldering iron natin guys. At kailangan rin natin dito guys ng flux natin guys, no. So ang gagawin natin guys ay mag-inject tayo dito guys ng flux natin. So inject natin konti guys. Yan. Tapos kailangan natin dito guys ng lead wire natin guys, no. Yan. Sunod natin guys ay painitin lang natin guys yung soldering iron natin. So ayan siya guys. So simulan na natin. So medyo mahirap guys tanggalin guys yung ano nito, fuse resistor nito guys, no. Nasa gitna siya guys at meron siyang katabing IC. Tsaka katabi siya guys ng negative na paa nito guys, no, ng battery nito guys, or negative guys na dito guys sa BMS niya guys. So tanggalin natin.
So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys yung resistor nito guys. Yan. So ito guys yung tinanggal natin. So ang gagawin natin dito guys ay bypass natin ito guys, no, or i-jumper natin ito guys. So sa pag-bypass nito guys or pag-jumper nito guys, pwede ko yung gumamit guys ng ito guys yung ano natin, jumping wire natin or yung lead wire natin guys, no. So pili lang kayo dito guys sa dalawa. So jumping wire or lead guys, no. So para sa akin guys ay para madali tayo guys ay gagamit na ako dito guys ng lead wire natin guys, no. So ayun siya guys, no, na-jumper natin guys. So tabin natin muna ito guys yung soldering iron natin guys, no. Yan. Sunod natin guys, linisan lang natin guys. So ayan siya guys, no. So na-jumper natin guys or na-bypass natin. So sunod natin, ibalik lang natin guys yung cover nito guys, no, para hindi siya guys mag-shorted guys. Yan. Sunod natin guys, balik natin guys sa housing nya. So ngayon guys ay susubukan natin guys, no. Kapag mag-respond siya guys, so kabit muna natin guys yung PC connector guys ng charging nito. Yan. Sunod natin guys ay balik natin guys yung PC connector guys ng battery nyo guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. Yan. So ito guys yung tinanggal natin guys, no, yung resistor na ito guys. So sunod natin guys ay try natin guys, no, subukan natin guys i-charge. So gagamit tayo dito guys ng schematic natin. So i-reading natin ulit guys, no. Subukan natin guys kapag mag 0-0 siya guys. So dapat guys hindi siya mag 0-0 guys, no. Kasi kapag mag 0-0 siya guys, ibig sabihin guys ay hindi pa rin siya mag-charge guys, no, or meron pa rin siyang tama guys. So subukan natin. So ayan siya guys. So lumabas na guys yung kidlat niya guys, no. So nag-gray na guys yung charging logo niya guys. So kanina guys ay hindi talaga siya guys charge guys, no. Yan, meron na siyang 0% guys. So kanina guys ay hindi talaga guys lumalabas guys yung charging logo niya guys, no. So light indicator lang siya guys. So ngayon guys ay meron na siya guys. So i-reading natin guys sa schematic natin, subukan natin. So ayan siya guys. So nagre-reading guys yung schematic natin yung guys. Yan. So kung makita guys, tumataas siya guys. So simula sa 30 hanggang sa 500, 600 at naging 1.6 guys. So kapag ganito guys yung reading niya guys, ibig sabihin guys ay solved na guys yung problem natin guys, no. Yan. So 1.6, so normal na ito guys, mga 1.2, 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 guys. So ibig sabihin guys ay goods na ito guys, no. Yan. So possible na ito guys na na-fix natin guys yung issue guys ng phone device na ito guys. Yan. So i-reading lang natin, karga natin. So subukan natin guys, no, kapag mag 1% guys. So i-reading lang natin guys sa schematic natin. So dapat guys bantayan natin guys, no. Dapat hindi siya mag 0-0 guys. Yan. So hindi makita. So bantayan natin guys, dapat hindi siya mag 0-0 guys, no. So ayan siya guys. So 1.6 pa rin siya guys, no. So subukan natin. So dapat hindi siya mag 0-0 katulad kanina guys ay kapag i-charge natin guys ay yung lumalabas guys ay 34 hanggang sa nag 0-0 guys, no. Nag 0-0 hanggang hindi na siya guys nag reading guys yung amperahe niya guys. So ito guys ay stable na ito guys, no. 1.6 guys. Yan. So ngayon guys ay titignan natin dito
maya-maya guys, no? Maya-maya na lang natin titignan. So, try natin kargahan muna natin. Wait lang natin guys, mga ilang minutes lang. So, kung makita nyo guys, hindi siya nag-0-0 guys, no? So, subukan natin. So, check natin guys, no? Kapag meron siyang percentage guys. Yan. So, kung makita nyo guys, no? Meron na siyang 1% guys. Yan. So, ibig sabihin guys, ay na-fix natin guys yung problem guys ng phone device nito guys, no? So, dating light indicator lang lumalabas, walang charging logo. Ngayon guys, ay meron na siya guys, no? At kung makakarga na siya guys. Yan. So, nabuhay natin guys yung phone device nito guys, no? Yan. So, stable na yan guys yung reading nito guys. Kung makita nyo guys, ay 1.6 yan siya guys, no? Yan. So, stable na yan siya guys. So, dapat di yan siya mag-0-0 guys, no? Yan. Hanggang sa makarga niya guys yung phone device nito guys. So, gano'n lang guys, no? Kung paano natin guys malaman guys yung sira guys ng phone device natin. So, kailangan nyo dito guys gumamit guys ng digital multimeter guys, no? Kapag wala yung digital multimeter guys, pwede kayong gumamit guys ng analog multimeter nyo guys, no? Or analog tester nyo guys. Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys, no? Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag natin kalimutan guys, i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.